artista yung katabi nyo, magpa-autograph na kayo. Pwede na daw, guys. Di Everybody pala sit natin down. natabing kay Kuya Ian. Sagwa. Di ko alam Okay. Baka nag-topic. Masaya ba kayo? Nandito po kayo ngayon. Naman, kesa nasa ospital. Mas magandang nasa church, or nasa building na ito, nagsasama-sama tayo. Alam niyo, pwede naman kayong magdasal kahit nasa bahay. Tama po ba? Yes, pwede naman kayong mag-worship. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga kagilagilalas na mga pambobola na dito lang pwedeng magdasal. Kapag hindi kayo nakakapunta ng church, backslider na kayo, hindi na kayo malapit sa Diyos, nagagalit na si Lord, hindi ho. Kahit sa bahay niyo, pwede kayong doon mag-worship. Pwede kayong doon mag-pray. Alam nga na may isang napakamakapangyarihang Diyos sa lahat, ikukulong mo lang sa isang lugar. Hindi naman pwede yun na nandito lang si Lord. Paano pag nandun na may sakit ka sa ospital, may sakit ka sa bahay, nandun din po ang Panginoon. Pwede kayong mag-worship doon. Pwede kayong, kaya ang ganda may online Pero kahit walang online, di ba sabi ni Lord, pag magdadasal kayo, sarado niyo yung silid, doon kayo mag-isa, na nakikita, na hindi niyo magdasal kayo sa amang hindi niyo nakikita, pero nakikita kayo. Ba't nandito pa kami, pastor? Pwede naman palang sa bahay lang. Pwede naman palang sa ospital. Total, mag-isa ka lang naman doon. Di mas maganda may kasama ka na? At saka doon, wala kayong aapiran sa kanan, aapiran sa kabila, wala kayong makikitang gwapong pastor ng personal. Maganda pag may kasama. Pero hindi ko kinukulong kayo sa isang mindset na dito lang dapat o dito lang pwede. Amen? Para alam nyo kahit saan pwede, kasi dadating ang panahon, minsan di ka talaga makakapunta ng Sunday. Dahil busy ka, dahil masama ang pakiramdam mo, okay lang po yun. Wag ninyong matanggap sa isip ninyo na there's something wrong pag di kayo nakapagsimba. At yung mga asa-asawan nyo naman, anak-anak nyo, wag nyo naman mga iga-grounded, ayaw mo magsimba, wala kang baon. Wag naman ganon. Yung pagsisimba natin po, tugon natin ito kay Lord. Kaya ang sabi ko, we come for 3 things. We celebrate life here. Thanksgiving natin to at appreciations natin ito. Kumbaga sa buhay na meron tayo ngayon. At saka ito yung way kasi natin that we can serve. Kaya tayo nakakapag-serve with people. Pag nasa bahay, pwede naman, then mag-serve ka sa family ninyo. Pero dito, we volunteer. Dito, we see each other. Alam nyo ba, pag nandito ho kayo sa church o sa lugar na ito, napapalakas nyo ako sa totoo lang. Alam nyo, magpapabuisit sa araw ko, yung magpapalungkot sa akin, hindi nawalan ng pera o nagasgasan yung sasakyan. Pagdating sa mga sasakyan na meron kayo, pwede ho ba wag kayong masyadong mag-attach ng mga emotions dyan? Kaya ako, alam nyo, many years ago, hindi ko na pinapangalanan yung mga sasakyan ko Kasi pag pinapangalanan mo, nagiging parang too attach. Masyadong nasasaktan ka kapag halimbawa, you are taking it too personally. Pag nabangga, may nawalang anything, bahay, cellphones. Kumbaga, lagay nyo na sa sarili nyo, gamit lang yan. Sabihin nyo nga po, gamit lang yan. Huwag natin i-take too personally na pag nawala yung cellphone, para ka nang mamamatay. Parang magugunaw na ang mundo. Pag nalugi sa negosyo, we put too much emotions on material things. Hanggat maaari, wag na tayo masyadong maglagay ng mga attachment, emotions, dun sa mga bagay na material na talaga namang masisira. Talaga namang mawawala. Talaga namang mauubos. Ilagay nyo masyado yung emotions nyo, yung people nyo, yung pagmamahal nyo, doon sa mga tao na permanente, eternal ang buhay. Those things na meron tayong material, temporary. Hindi mo madadala yung titulo ng lupa. Masasama mo sa kabaong, pero hindi mo masasama sa langit. Hindi mo madadala lahat ng mga ipinakipaglaban natin. Hindi natin madadala lahat yan. Actually, 50 years from now, hindi naman kayo matatandaan na 100 years from now, wala kayo talaga sa isip ng mga tao na. Baka kala nyo pagkatapos nito, after 100 years, matatandaan pa ako mismo ng mga apo. Hindi na. Wala na kayo mismo. Natatandaan nyo pa ba yung mga lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo nyo? Hindi nyo nga kilala yun Baka yung lolo mo lang kilala mo, pero yung lolo ng lolo mo, hindi mo na kilala. So lahat ng pinagagawa niya, hindi na rin matatandaan. So huwag kayong masyadong too much affected. Huwag kayong masyadong too much emotional sa mga material na bagay. Amen?
Pastor, nawala yung bracelet ko. Okay lang yun. Bless yung nakakuha. Baka for the first time, ngayon lang siya nagka-bracelet ng ginto. Kung ginto, baka tanso yun. Tama pa ng kidlat yung nakakuha. Pag nawawalan kayo, alam nyo, lagay nyo sa isip nyo. Nawalan kayo ng pera. I-pray nyo kagad na ito, Lord, thank you po. Yung nakakuha, nangangailangan talaga. Kaya lang iba yung nakakuha sa kinuha talaga sa'yo. Pag kinuha talaga, kinupitan ka, iba yan. Anyway, are you ready for the word? Ako, excited ako dito sa word na ito na ibibigay sa atin ni Lord ngayong umagang ito. I prayed about it. Hindi ito nag-come up lang kagabi. This came up many months, weeks, hanggang sa nag-form na ng message. Kasi ang dami-dami ngayon, sa totoo lang, ang hilig-hilig mag-judge. Ang hilig-hilig manghusga ng kapwa. Si Jesus hanggang ngayon, Savior. Tao ang judge. Hindi naman sila mga judge. Hindi nga attorney eh. Pero kung maka-judge, makahusga, wagas. Yun ang pag-uusapan natin. Kasi tinalaki ni Lord yan eh. Parang sinabi ni Lord, si Lord din minsan mapangasar eh. Biro mo sabi ni Lord, tinitignan niya yung muta ng iba, eh ikaw nga may troso sa muka. Pero mo kay Lord galing yun. Yung bagay na, ito yung title natin. Sabi mo nga sa katabi mo, oy, may muta ka sa mata. Sabay-sabay tayo. Sabi mo lang sa kanya, ikaw may troso sa muka. Basahin natin. This is actually before you point the finger to others. Sa totoo lang, gusto kong talakayan yung bago tayo mag-point ng finger sa iba, bago natin sabihan sila, sabihan ito, yung ganyan, bago yon may paalala sa atin si Lord. Ito yung paalala sa atin ni Lord. Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Pinaiksi ko na lang. Do not judge or you too will be judged. Huwag daw tayong manghusga kasi kung di, pati ikaw, huhusgahan din. Chapter 7 yan, di ba? Pag inatras nyo yan sa chapter 6, verse 38, huwag na natin basahin, pero may mga kinakantaan church dyan eh. Give, and it shall come back to you. Good measure, shaken together, pressed down, sa Tagalog, magbigay kayo. At kayo daw ay bibigyan ng siksik, liglig, umaapaw, meron pa kasunod yun, walang sukat, pagkalagyan. Ang tindi, no? Alam niyo, hindi tungkol sa pera yun, ha? Hindi tungkol sa pera yun. Tungkol saan yung pastor? Sa panghuhusga. Pag nagbigay ka daw ng panghuhusga sa kapwa mo, huhusgahan ka din ng siksik, liglig, humaapaw, walang sukat pagkalagyan. Kaya biglang sinabi niya sa chapter 7, kaya do not judge. Naligo ba yung katabi niya? Mukhang hindi. Kaya maligo bago pumunta, ha? Tingin na dito. Kaya pag nandito kayo, nagsasalita ang tatay, aasarin kayo ni pastor. Look at this. Kaya sabi ni Kristo, kaya ang mas better, wag na lang kayo mag-judge. Para hindi kayo i-judge. Tingin kayo kay PH. Tingin lahat kay pastor. Come on. Kapag may mga ginagawa yung ibang mga tao na mga bagay-bagay sa buhay-buhay nila, at hindi naman kayo masyadong naaapektuhan, wag na kayo magpa-apekto. Alam ba, may ginagawa sila sa buhay nila. Wag mo nang pakialaman. Buhay ngayon eh. Buhay ngayon. Alam niyo kung ano masaklap? Hurtful words mostly came from religious people. Lahat ng masasakit na salitang narinig ko, alam niyo kung kanino ko narinig? Sa mga religious people. Sa mga taong mahilig magsimba, mahilig magbasa ng Bible, mga graduate ng theology, sila yung mga grabing makahusga sa kapwa. Pag iba ang damit mo, sa damit nila, huhusgahan ka. Pag iba ang prayer mo, sa prayer nila, huhusgahan ka. Pag kinakain mo yan, hindi nila kinakain yun, huhusgahan ka. Pag hindi kayo ganitong magdasal, hindi katulad ng huhusgahan ka. Para bang kahit saan ka lumugar, lagi kang may judgment sa people eh. May isang magandang movie ngayon sa Netflix, panoorin nyo, Green Bone. Ang bida doon si Dennis Trillo. At si Dennis Trillo sa movie na yan, mayroong isang pulis na si Ruru, yung pulis na ito,
Ang buong isip niya, talagang pinag-iinitan niya itong si Dennis Trillo. Why? Kasi nga, ang kaso niya, pinatay niya yung kanyang kapatid at pinatay niya yung kanyang pamangkin. Pero ang ending ng story pala, niligtas niya. Yung pamangkin niya, hindi pala siya yung pumatay, pero buong isip niya, buong pagkatao at kalooban niya, mamamatay tao ito kasi dating drug addict. Hindi niya alam, napakabuti pala ng kalooban. Yung green bone down came from a mindset, a thoughts, na kapag ang tao daw sinunog at may nakitang berde doon sa kanyang mga buto, ibig sabihin, mabuting tao yan. Kaya green bone. Gusto niyo malaman kung mabuting tao yung katabi niyo? Hintayin nating matsugi yan. Pag na-cremate, makikita natin. Kung may berdeng buto yan. Baka, kasi daw pag masamang tao, usually lagi daw itim. Kaya pala nagsalita yung, may salitang maitim ang budhi, sagad hanggang. Pero pag may nakita daw na berde, kaya pala green bone, mabuting tao yan. Sabi mo nga sa katabi mo, berde sa akin, dugo. Hindi buto. Tingin kayo kay pastor. When you judge, please look at this. Check your heart before you judge. Una yung tignan nyo, puso ninyo. Bago kayo mag-judge sa iba, tignan nyo muna yung puso ninyo. Alam nyo kung bakit? Judgment often reveals more about our pride than someone else's faults. Kadalasan, yung judgment natin sa isa't isa, ba't ganyan ang suot mo, ba't ganyan ang itsura mo, ba't ganyan ka magsalita, lalo yung mga post sa Facebook. Ginajudge na kayo ng mga tao, hindi nyo lang alam eh. Hindi nyo lang alam. Kaya maganda alam nyo kung ano, kung kayo man yung nagpo-post, okay lang yun, pero wag lang kayo yung nang judge ng mga pinopost ng mga tao sa mga bawat sarili nila. Unang buhay nila yun, bayaan mo sila. Ako meron akong thoughts na itinatayuan ngayon. Ang paniniwala ko to, at the end of the day, i-deal naman sila nila kung kailangan silang i-deal eh. Ba't kailangan ikaw mag-deal sa kanila? At the end of the day, mapapansin nyo sa Bible, maraming tao ang hihingan ka saan kasi may mga nagtatanong, Pastor, anong masasabi mo sa ganyan? Ano ang stand mo? Alam niyo, yung mga stand na ganyan, tinigilan ko na rin yan. Ayoko sabihin, ito ang stand ng aming church. Hindi naman totoong may stand ang church eh. Halimbawa, tithes. Ito ang stand ng church namin. Hindi nga nagtatights yung mga tao eh. Paano magiging stand yun? Alam niyo kung ano dapat? Personal. Pag tinanong mo ko, sasagot ako, not as a church, but as a person. Spiritual personality. Why? Kasi hindi ko kayo pwedeng puwersahin na dapat paniwalaan niyo yung paniniwala ko eh. Hindi naman ako papayag na puwersahin niyo ako na paniwalaan ko yung paniniwala niyo. Magkaiba tayo, sa asim lang ng sinigang, magtatalo tayo eh. Sobrang asim, hindi, sakto lang. Sinigang pa lang yun, ha? May comparison siya, kilikili niya pala comparison. Kaya pala iba yung asim niya. Hindi kayo magkakasundo sa sinigang, sa adobo. Marami kayong hindi pagkakasunduan eh. Kaya huwag kayong magsalita ng stand. Ang gamitin yung salita, understanding. Ito ang pagkaunawa ko dyan. Hindi ito yung tinatayuan ko. Kasi yung tinatayuan mo, sarado ka na eh. Yun na yung stand mo eh. Pero ito yung nauunawaan mo, alam mong inaamin mo sa sarili mo, parang ganito. Alam nyo ba, na ngayon dati hindi ko naintindihan ito eh. Ngayon may lumalabas na ng mga medically, scientifically, na mga results, na may mga babae, na ang napunta sa kanilang cells, mas malaki yung chromosomes na panglalaki. Nakikita na nila yun ngayon. May mga ganun ang resulta. Kaya pala may kilos siyang parang masculine, pero hindi ibig sabihin agad tomboy siya. May chromosomes na ngayon ng mga nakikitang ganyan. But anyway, ang i-judge natin dapat, una, yung mga gawa ng mga tao, hindi yung mismong tao. Kung masama bang maghusga? Hindi. Kaya lang dapat tama yung panghuhusga mo, pupunta tayo dun mamaya. Dapat tama din yung judgment mo. Kaya nga mag-ingat kayo, pero kaya nga sinasabi niya, hanggat maaari, bigay niyo yung judgment sa iba. Pero kung mag-judge ka, pwede naman, kasi kailangan talaga yun eh. Nagawin ko minsan eh. Para mayroong pagpipilian ng tao eh.
Pero be very careful. Be very careful. Why? Sometimes we judge quickly because it makes us feel better about ourselves. Alam niyo ba't nanghuhusga yung mga tao? Kasi nagmumukha siyang mas mabait sa iba. Nagmumukha siyang mas magaling siya sa iba. Nagmumukhang mas tama sila sa iba. Kaya nang judge ang mga tao, para sabihin kami ang tama, kayo ang mali eh. Yun lagi ang goal eh, to always become better. Kaya si Paul sabi niya, from now on, consider yourself better than others. Wag na wag ninyong consider yung sarili nyo na mas magaling kaysa sa iba. Mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan na mas tama kayo sa iba. Pagka lagi kayo may tama ka. Mag-ingat tayo pa sa mga part na yan. Jesus warns us about this hypocrisy. Kaya sabi niya, first, remove the plank in your eyes. Alam niyo ba yung plank sa Tagalog? Malapad na tabla. Puna ng muta ng iba, ang laki ng tabla sa mukha mo, hindi mo makita. Kaya ang pinakamahalaga, alam niyo kung ano? Puso muna, puso. Check your heart first. Bakit ba Bakit ko ba sinasabi ito sa kanya? Ano ba yung reason ko? Tignan mo kung concern ka, may care ka, may love ka, sabihin mo sa kanya. Pero kung gusto mo lang patunayan na mali sila, ganito, ganyan, kasi alam niyo kung minsan, magaling tayong mag-judge sa ibang tao, pero pag sa sarili mo ng buhay at pamilya, hindi mo magawa yan. Hindi mo makita yung mga mali mo. Pero lagi tayong puna ng mali ng iba. Nung tinanong si Lord, dinala ng mga religious people, Lord, pinupuna namin itong babae, ikaw, anong puna mo? Nahuli namin, caught adultery. Yung mga tao ang pumupuna madalas. Si Jesus, hindi. Sabi lang ni Lord, tayo ka na. Alis ka na. Basta huwag ka na magkasala Go and sin no more. Pero ang madalas pupuna, mga tao, wala namang sinabi kung ano dapat gawin ng babae. Puro puna lang, pero walang dapat gawin. May mag-asawa, alam nyo, yung babae, salita ng salita, araw-araw dun sa lalaki niyang asawa, na tingnan mo yung kapitbahay natin, ang dumi-dumi ng mga damit. Di malaman kung anong sabong ginagamit. Nagsasampay kasing kapitbahay ng puting damit, nakikita nila habang nag-aalmusal, araw-araw na ayan, nagsampay na naman. Tignan mo, nangungutim. Hanggang isang araw, yung lalaki hindi lang kumikibo. Paggising isang umaga, nakita ng babae, uy, sweetheart, tignan mo yung mga damit ang puti na, ano kaya ginamit na sabon? Sabi ng asawa niya, pinunasan ko lang yung bintana natin, marumi. Ang marumi pala yung bintana, hindi yung damit. Minsan, alam niyo kung ano problema yung pananaw natin. Pananaw natin sa iba. Why? Kasi naglilinis-linisan tayo Sometimes the problem, it's not with others. It's with our own perspective. Paano natin tanawin yung mga tao? Paano natin tanawin? Alam nyo nga, may mga tao, ginadjudge yung church base sa numero. Ang confidence natin, wala sa laki ng church, sa dami ng miyembro. Kahit 2, 3, sabi ni Lord, I am in their midst. 2 or 3, so kung may 3 kang member, church na yon. Nandun si Lord If there are 2 or 3 gathered together in my name, I am in their midst. Hindi to paramihan. Hindi to paramihan. Kaya wag na wag kayong magpapadjudge sa size ng church natin. Pag tayo dumami, nag-5,000 tayo, nag-10,000 tayo, iba sa inyo, sa bubong na nakakapit na ganyan, wala na maupuan Alam nyo, hindi natin pagmamalaki yung numbers. Kahit merong mga taong konti, maliit, wala, pare-parehas lang po yun. Ang pinaka-issue, patapatan, hindi paramihan. Ang gusto natin marinig, well done, good, my faithful servant. Ganon din sa mga pagtrato natin sa isa't isa. Alam niyo, importante, tandaan niyo ito. Don't judge someone because they sin differently from you. Baka yung pagkakamali niya, iba lang sa pagkakamali mo, ginudge mo na siya. Pero pag parehas kayong pagkakamali, hindi mo siya ma-judge. Pero pag iba yung parang ang tingin mo, mas malala yung pagkakamali niya, pero alam mo sa sarili mo, may mali ka din, kaya lang iba naman yung sa'yo. Pero kung maka-judge ka sa kanya, wagas. Wagas. Pero iba lang naman yung pagkakamali nyo, na hindi mo alam, si Lord, actually alam nyo maganda kay Lord,
Si Lord, pinupusuan niya yung mga tao eh. Si Lord, mahal na mahal niya yung mga tao eh. Pero galit siya sa kasalanan. Parang sa taong may cancer, kaya ka galit na galit. Kasi yung cancer, pinapatay yung asawa mo, yung anak mo. Pero hindi ka dun sa tao nagagalit, dun sa cancer. Kaya lahat talaga, ganun din si Lord eh. He wants to do everything to take away that sin in your life that will kill you. Yung mga bisyo that will hurt you. Kaya lang, yung tao mismo, mahal na mahal ng Diyos. Sana maging ganun tayo. Pwede bang ibukod ninyo yung mga tao bilang tao at saka yung mga bagay na ginagawa niya? Bago tayo mag-judge dun sa iba. May nabasa akong sinabi ni Earl Nightingale. Sabi niya, when you judge others, you do not define them, you define yourself. Pag ginajudge daw natin ibang tao, sa totoo lang, hindi naman sila ang dinidefine mo eh. Ang dinidefine mo yung sarili mo. Kung anong klaseng tao ka. Kung anong klaseng tao tayo when we judge other people. Kung ano sila. Kaya maging careful kayo sa pag-judge sa mga bakla, sa mga tomboy. Be very careful, please. Huwag kayong mag-judge sa mga tao na ang anong itsura, may tato, may hikaw. Huwag kayong mag-judge doon sa mga tao na, remember this, tandaan nyo ito. Only God sees the whole picture. Si Lord ang nakakakita ng totoong pinagdadaanan ng tao. I know someone, tomboy, na mulat sa pool siya ang nag-alaga sa nanay niya. Kaya lang alam niyo kung anong nangyari, dumating sa punto na namatay yung nanay niya. At itong babaeng ito, na-depress. Halos kinakausap niya na yung sarili niya. Sobrang na-depress. Until may dumating na babae sa buhay niya. Nagsama sila. Alam mo, gumaling siya. Gumaling siya. Sa depression na halos dapat magpapakamatay na rin to eh. Kung ano-ano mga sinasabi, naisip. Pero nung dumating ang babae sa buhay niya, ngayon ito, kung kapatid mo yon, masisisi mo ba siya? Ano pipiliin mo? Yung magpakamatay siya o yung nabuhay siya dahil sa babaeng ito na dumating sa nakarelasyon niya? Ako, ayoko mag-judge. Ayoko sabihin mali o tama. You know where I want to put my stand? Kung ako yung kapatid nun, okay na yan, at least buhay yung kapatid ko. Ngayon, si Lord na ang bahala sila kung ano man yung pananagutan nila sa Panginoon. I always give back to God. Pero me, my heart is always for the people. For the people. Hanggang ngayon, naghahanap ako ng verses na si Jesus dinil yung mga yan, homosexuality. I'm still looking in the Bible. Paano dinil ni Lord? Meron na bang mga homosexual nung mga time din? Yes. Yes. Kung may makita kayo, please tell me. Tell me. Hindi verse in the Bible about it. At pag-uusapan natin yung mga original na word na yan. But si Jesus mismo, how He deal things with these people. God knows our backstory. Ang nakita nyo lang, you only see the snapshot. Alam nyo po, nakita lang natin, snapshot. Pero hindi natin alam yung, natatandaan nyo may kinuwento ako. Ewan ko kung sa inyo ko nakwento, marami akong kakwentuhan kasi. Nagtuturo ako ng character development program sa mga gwardiya. Tapos kada magpupunta ako dun sa detachment na yon, kasi mga pauwi, required sila na umaten eh. May isang gwardiya doon na laging nakasimangot yung mukha pag nagtuturo na ako. E tuwing Sabado ako nagtuturo doon, once a month lang yon. Required naman sila doon eh. Isang oras lang naman, minsan nga 30 minutes lang. Nagtuturo ako. Alam mo siya, ganyan ang ganyan. No? Tingin ng tingin sa oras habang nagtuturo ako. Tapos ito pa, masaklap. Habang nagtuturo ako, pipilitik. Naapektuhan na ako. Tuturo ako ganyan. Nakikita ko siya eh. Titingin ng ganyan, yung bang pagka, pipikita ko, sige, closing prayer tayo. In Jesus' name, amen. Amen, nakasa pinto na siya eh. Uwing-uwi na talaga. Sabi ko, pinalampas ko muna. Tingnan ko muna, pero napipikon na ako. Na-offend ako. Na-offend ako. Parang pag nakikita ko kayo nagse-cellphone habang nagpipreach ako, na-offend ako. Eto na.
napifeel ko, pangalawang buwan, ganun pa rin. Nung pangatlo, di na ako pumayag. Kinausap ko na. Sabi ko, Sir, nasa memo nyo ito by the way, na you are required for this values formation. 30 minutes to 1 hour lang naman ito, once a month. Kasi pag nakikita kita, na-offend mo ko eh. Naman sabi ng Bible, pag may offense ka, sabihin mo ng diretso eh. So sinabi ko sa kanya, Deb, na-offend mo ko eh, sumasama loob ko sa iyo. Kasi pag nakikita kita, nagpipreach ako, ganun ka ng ganun sa oras mo, uwing-uwi ka na eh. Tapos nung huli, alam mo, pumipilitik ka pa eh, gusto kitang pitikin eh. Pumipilitik ka eh. Tapos ito sabi niya, ay ganun ba, Pastor? Sorry po pero kasi ganito. Kasi talaga pong uwing-uwi ako pag Sabado. Pinakiusap ko po yan kay detachment commander. Bakit? Kasi po pag umuwi ako, una hahanapin ko muna yung dalawa kong anak sa isa sa computeran, yung isa sa basketballan. Bakit, Pastor? Kasi pag uuwi ako, yung asawa ko po, merong stage 3 cancer. Lagi pong namimilipit sa sakit. Pag wala pa po ako na inaalagaan ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, kailangan nandun din para hindi siya naiinis, na-stress kasi kumikirot lalo yung breast niya. Alam mo, naiyak ako. Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, I will tell to the office, exempted ka na every Saturday. Once a month. Hindi ka na a-attend. Please, take care of your wife. Nung naintindihan ko yung buong picture, hindi na ako na-offend. It's so easy for us to be offended, to judge other people, pag di natin naintindihan yung totoong storya sa likod, no? So huwag kayong magsalita pag di nyo alam muna yung buong kabuang storya. Kung ano yung pinagdaanan niya, ano yung pinagdadaanan ng tao, salita ka ng salita, di mo alam ba't ganun siya manamit, meron na siyang mga insecurities na kailangang i-cover sa sarili niya, di mo alam ba't ganun siya magsalita, ba't ganun sanggano, ba't ganyan, marami palang abuse na nangyari nung bata, you have no idea. Kaya lang karamihan, kundi mga Christian, mga pastor, mga religious people yung nagsasalita ng masasakit eh. Sa mga tao eh. Kaya sabi ng 1 Samuel 16:7, si Lord nagsalita sabi niya, Samuel, the Lord does not look at the things people look at. Why? The Lord looks at the heart. Ang tinitingnan daw ng Diyos, puso. Puso. Kaya pansinin niyo, hindi kami nag-require ng damit sa inyo. May mga tao, bawal magpaputol ng buhok, bawal ang makeup, bawal ang may alahas. May mga simbahan na bawal ang lalaki, nakapantalong masikip na ganito. Hindi, kailangan slacks, kailangan may pleats. Kailangan naka-long sleeve ka. Ang mga babae, kailangan nakapalda. Tapos dapat nakaputi. Ang masaklap, lahat mga nakaputi, ang kalooban, ang itim. Why? It's because of judgment. People may act out of brokenness, trauma, fear, pero wag kagad nating i-equate yon sa rebellion. Wag kagad nating i-equate yon sa ugali, na pangit ang ugali. Baka mamaya, may trauma lang siya. May fear lang siya. Kaya wag kagad nating i-judge yung mga tao. One time, may pumasok na lalaki, ang daming tattoo pumasok ng church. Yung buong katawan talaga, puro tattoo. Umatin ng church. By the way, hindi lahat ng may tattoo, salbahe. Yung pastor niyo, daming tattoo eh. Pasok yung lalaki inside the church, full of tattoo. Lahat yung mga Christians, tingin ng ganyan, no? Nagsisikon, tingnan mo itsura, ginawang dyaryo yung katawan, no? Tingnan mo, bulungan talaga sila. Tapos ito na, umupo, yung katabing babae, hinawakan yung bag. Maya-maya, lumilipat sa kabilang bangko. Iniiwasan. Kasi itsura naman talaga, nakakatakot eh. And nobody wants to talk, nobody wants to sit with him. Talagang judge talaga siya sa itsura niya. Yung pala, in-invite siya ng pastor. Alam niyo kung sino siya? Nakulong pala talaga siya. Kaya lang, naging missionary. Ang daming mga taong mga gangster ang naboborn again dahil sa mamang ito. Pero people have no idea. Why? Kasi yung itsura. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong i-judge sa itsura ko. So please, don't judge the outside.
God is doing something deep inside. Minsan, ginajudge natin yung panlabas. Pero hindi nyo alam, may ginagawa pala si Lord sa loob. May ginagawa pala si Lord sa loob. Kaya huwag nyo i-judge yung, kaya ako alam nyo, dati naiinis ako pagka halimbawa may mga taong hindi nagtataas ng kamay. Sinasabi ko pa, ikaw pagka na-hold up ka, tataas din kamay mo. Ngayon nakita ko, baka mamaya introvert yan. Yung iba kung di ba, kaya dati kami, gusto namin lahat tumatalon eh. Madalas namin sinasabi, ako lagi ko sinasabi, bawal ang nakapako ang paa dito ha. Kailangan tumatalon tayo, lumulundag tayo. Kaya alam, stroke pala yan, kaya hindi pala makatalon. Ikaw naman pinapatalon mo. Stroke pala yon. Kaya pala ayaw niyan lumundag. Ano, hindi ka ba lulundag? Hindi ko kaya, pastor. Lumulundag na yung utak ko. Pero why? Because we always judge people. Iba naman yung talagang kaya mo naman lumundag, ayaw mo talaga. May mga tao naman kasi, ginajudge naman yung iba. Yoko nga, mukha kong tanga. Pag lahat sila tumatalon, ikaw na lang di tumatalon, ikaw na yung mukhang tanga. Kasi ikaw na lang di tumatalon eh. Lahat sila tumatalon eh. Pero since then, hanggat maaari, if I want to tell people what to do, I'll show it. I'll show it. Aba, gusto kong makita yung mga tao na nagwo-worship, di ako yung magwo-worship para makita nila. Gusto nila yung mga tao magturo ako ng love, di ako yung magiging loving para makita nila. Gusto nila makita yung mga tao yung giving, di ako yung mag-give para makita nila. And through seeing, getting it by how you live it, natututo yung tao. Amen? Tandaan nyo ito. Behind every person is a story you haven't heard yet. Bawat tao po, yung katabi nyo, hindi nyo alam ang pinagdaanan yan. Hindi nyo alam. Ang pinagdaanan ng mga taong yan sa simbahan. Si Pastora Gloria, tayo ka nga Pastora Gloria, Brother Danny, tayo nga kayong dalawa. Etong mga bagong pastor natin na ito, you have no idea what they've been through from the church. Ano yung pinagdaanan nila sa church? Wala kayong idea what they've been through. That's why they are here. What they've been through sa church. Sa church siya, hindi sa palengke. Hindi sa preso. Maintindihan mo pagkagaling sila sa kulungan, tapos naranasan nyo yung sa kulungan. Sa simbahan natin nararanasan minsan yung masasakit eh. Sa simbahan natin nararanasan, minsan sa pastor pa eh. Doon natin nararanasan yung mga masasakit eh. Dapat alam niyo maranasan sa church, kagalingan, katanggapan, kapayapaan, pangangalinga. Yun ang church, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, yun ka, di ba? Kaya lang iba eh. But what people, you know, Gloria and Danny, they have a story that you haven't heard yet. You haven't heard yet. Ako, marami akong story sa buhay na hindi niyo naririnig. Tignan niyo lang cool, lakas, hindi niyo naririnig. I have a lot of stories personally in myself. Kayo din eh. Yung katabi mo, hindi mo lang alam, ang daming pinagdadaanan sa buhay niya, tingnan patawa-tawang ganyan. Buti nga nakakatawa pa yan eh. Pag yan tumatawa ng mag-isa, kumakain na ng langaw yan. Kaya alam niyo, wag niyo na lang i-judge. Nag-define ako ng panibagong meaning sa akin ng grace. Alam niyo kung anong grace? Sa akin dati, unmerited favor. Ngayon, ang grace sa akin ito. It means sa akin ang grace, giving someone a chance before making a conclusion. Alam niyo kung anong biyaya? Yung bago ka magsalita sa kanya ng ito ka, bigyan mo siya ng maraming chance. Yun ang grace. Bago ka mag-conclude na ito ang grace. O, ito siya. Kaya nakita ko si Lord, grabe, hindi niya tayo hinusgahan kung anong pagkatao meron tayo. Binibigyan tayo ng paragi ng maraming chance. So, pastor, hindi na kami magko-correct. Mali. Ang hilig ko kayang mag-correct. Pero please, correct with compassion, not condemnation. Pag magko-correct tayo with compassion,
Hindi condemnation. Huwag natin sasaktan yung salita sa tao. If correction is not wrapped up with love, it turns into rejections. Tandaan nyo, pag kinorek ng isang tao tapos hindi nakabalot sa pag-ibig, sigurado i-reject mo yung tao eh. Pwede naman mag-correct eh. Why? God loves His people whom He corrects. Mahal daw ng Diyos ang tao na kinukorek niya. So He loves whom He discipline. So pwede yun, pero si Lord pag nag-discipline, palaging with compassion, with love. Palagi. Minsan magsasalita sa akin, Pastor, baka mamaya kasi may mga tao ganito, tingnan nyo look at this. Maraming tao, they want to protect the church. They want to, Pastor, sabihan mo yan. Kasi pag yan di mo pinagsabihan, Pastor, baka matisod yung mga tao at mag-alisan. Alam niyo yung mga taong matitisod talaga, matitiso rin yun. Pag ang tao, Christians, na-offend, problema niya yun. Siya ang na-offend eh. Siya ang na-offend eh. Pagka ang isang tao umaalis ng church dahil na-offend ka lang sa isang gawa ng 2 tao, 5 tao, 1 tao, minsan 1 tao lang eh, na-offend ka, tapos lumayas ka, dahil na-offend ka, problema mo yun kung di maayos ang puso mo. It's up to you. Kaya lang alam nyo kadalasan, iniisip ng mga religious people that they will protect the church and God will not. Karamihan sa mga taong nagsabing, ang iniisip lang namin yung church eh. Yung mga taong nagsalita ng ganon, lalong na-split ang church. Lalong naubos ang church members. Nung nagsalitang pinoproteksyonan, parang mas mabait pa sila kay Lord. Ibig sabihin, si Lord hindi niya pinoproteksyonan yung church? Hindi po. You don't need to protect His church. Why? Christ is the shepherd of this church. Proteksyonan mo yung heart mo. Huwag niyong i-protect yung church. Ang proteksyonan niyo yung puso niyo. Si Lord ang magpo-protect ng church niya. Amen? Kaya tayo, pagka binabash of what we do, how we do things, okay lang. Okay lang yun. Alam niyo ba sa pastor niyo, may nagsalita? Naku yan si Pastor Herbie. Yung mga bigas na pinamimigay niyan, dinasalan ng galing sa demonyo. Sabi ko, edi mas mabait pa yung demonyo sa kanila, namimigay ng bigas. Pero hindi ako nagsalita ng anything. Pero yung utak ko, nagsusuntukan yung right brain ko, tsaka left brain ko. Gustong magsalita, gustong i-defend ang sarili. Pero sabi ko, church niya ito ba't ko ba ipagtatanggol sa kanila? Church ni Jesus to Kabaitan ni Lord ito Ba't ko kailangan ipagtanggol yung kabaitang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao? So, I will just continue yung kindness na yun. I will just continue yung ginagawa natin. And then yung mga tao na, bayaan mo silang mga mamilipit, kakasilip. Ng mga butas, ng mga mali. Basta ikaw, tuloy-tuloy ka lang. The tree is known by its fruits. Nakikilala ang puno sa bunga. Hindi sa bunganga. Sa bunga po nakikilala. Doon tayo. Galatians 6:1. Alam mo sabi ni Lord, o ni Paul sa mga taga-Galatia, kung may i-restore daw tayo, restore that person gently. Gently. I-restore natin yung person gently. Huwag natin sila i-restore na harshly. Kailangan gently. Si Jesus, when He corrected people, He always with a goal of healing, not shaming. Gusto niyo mag-correct? Make sure ang goal niyo healing, hindi shaming. Alam niyo, may mga tao magkukorek, shaming. Ang problema pa ito, may mahilig sa mga ganito Magkukorek, gagamitin social media. Ipopost sa social media lahat ng ginagawa nitong taong ito. At meron pa ito, narinig ko sa akin, di ko gagawin yon. May mga pastor, alam niyo yung gagawin? Tatayo ng pulpit. Tapos, i-announce. By the way, ipag-pray po natin mga kapatid. Ang kapatid nating si ganito ay nagkasala. Kailangan malaman ninyong lahat ito. Yung kanyang lahat ng mga, alam mo yung tao nagbago na-restore na, 10 taon na ang lumipas, lahat ng mga kakilala niya, yung pa rin na nasa isip sa taong yon.
Pero nagbago na yan, pinatawad na ni Lord, nasa ilalim na ng banal na dugo ni Jesus. Wala na nga, as far as the east from the west eh. Pero yung mga isip ng mga tao, sana dinil na lang personal. Sana hindi na lang, why? Because we don't want to shame people. Kaya ako ingat na ingat ako sa mga propeta. Yung mga dadating tapos magsasalita ng kasalanan ninyo. Sabi ni Lord, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya magsisi ka na. Kakatakot yung mga ganong propeta eh. Sa Old Testament mo lang mababasa yun, nagpapababa ng apoy, nagpapabiyak ng lupa, nagpapakain ng mga kung ano-ano. Sa Old Testament yun eh. Ang prophet ngayon sa New Testament, alam niyo kung ano? They are there for encouragement. They are there to lift His people up. Pero when people actually come to visit you, reminding you of your sin, it's an Old Testament prophet. Pero pagka ang prophet dadating sa iyo, reminding you of your righteousness, it's a prophet from Jesus. Kasi yung righteousness mo, ang magre-remind sa iyo para itigil mo yung kalokohan mo. Yung love na yon, na i-remind sa iyo ni Lord, kaya alam mo si Paul, nire-remind niyo, don't you know, di ba ganin niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ano nire-remind ni Paul? Who they are in Christ. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Don't you know that you are Christ? Don't you know that you are light? Don't you know that Christ and Belial cannot come together in one? Ano sasabi? Don't you know? Baka nakalimutan mo. Love ka ni Lord. Baka nakalimutan mo, matuwid ka. Ang pagre-remind ng kasalanan ng mga tao, tell them who they are. Tell them, you're the healed of the Lord. Hindi ka dapat sakitin. Tell them, you're the righteousness of God, so you're supposed to do the right thing. Tell them, you're above. Ba't ganyan ang buhay mo? Ba't lagi ka nangungutang, you are the lender, not the borrower. So encouragement ang pagkukorek. Positive reinforcement. Truth without love is cruelty. Pero love without truth is compromise. Pag nag-judge tayo, sinasabi natin yung truth, pero dapat may love. Pero pag sinasabi naman natin yung love, sama mo yung katotohanan, para hindi nako-compromise. Alam niyo kung ano talaga kailangan ng mga tao ngayon? People need grace more than judgment. Why? Because grace changes people. Judgment shames them. So if you want to shame them, judge mo. But if you want to change them, bigyan mo ng grace. Bigyan mo ng pagkakataon. Bigyan mo ng biyaya para makabangon. Bigyan mo ng panahon para magbago. Bigyan mo ng pagmamahal para magtino. Bigyan mo siya ng kalakasan para naman ang hinang-hinana nga eh. Yung ba hinang-hinana, pahihinain pa. Alam niyo, pa-practice natin ngayon sa church? Empathy. Sabihin niyo nga po, empathy. Malasakit. Pakikiramay. Empathy, not assumption. Naku, dyan maraming sumasablay sa assumption. Yung nag-a-assume ka na ganyan yung tao na yan. Nag-a-assume ka na ganyan siya, ganito yan, ganyan yan. Assumption yun eh. Alam mo, kesa nag-a-assume ka, ang gawin mo, empathy. Kumbaga, malasakitan mo na lang. Replace judgment with curiosity and compassion. Alam mo, gagawin mo. Ako, naghahanap na lang ako ng dahilan eh. Minsan, itong taong ito, hahanap ako ng magandang dahilan eh. Para hindi ako bumitaw sa kanya. Hahanap ako ng magandang dahilan, kumbaga, hindi, kung nagawa niya man ito, at least ito, marami siyang magagandang nagagawa. Halimbawa, sumablay siya. Sabi niya sa akin, itong taong ito, masungit. Sumisigaw. Okay, pero hindi naman siguro minuto sumisigaw yan. Baka nung oras na yon, may nasigawan siya, may nasungitan siya, pero as far as I remember, ito yung mga pinaggagawa niya noong mga taon na yon. Please don't forget what other people done for many years. Huwag niyong kalimutan yung ginawa ng mga tao nung mga panahon na yun na mabait siya. Kung nagbago man siya, sumablay man siya, huwag niyong kalimutan lahat ng kabutihan na yun. Huwag niyo siyang i-judge sa isang pagkakamali. Huwag niyong i-judge yung mga tao sa isang mali niyang nagawa. Please. Why? May kabaitan dyan. Baka nangyari lang yung dapat mangyari. Wala na lang siyang magawa talaga eh. Kaya kailangan gawin yon. Kaya lang, we're quick to assume that we know someone's hearts and motives. Nag-a-assume tayo na parang kilalang-kilala niyo yung puso ng tao eh.
Parang alam na alam niyo yung puso nila eh. Alam niyo saan tayo tinawag ni Lord? Jesus calls us to listen, to love, and learn before we speak. Kung may pinapagawa sa atin si Lord, alam niyo kung anong unang-una, matuto tayo munang makinig sa buhay ng tao. Pakinggan muna natin yung heart natin, yung tibok ng puso natin. Pakinggan natin yung mga tao. Naalala ko yung kwento ng the boy with no shoes. May isang bata, isang binatilo naglalakad, no, na walang sapatos. Alam mo, sabi ng mga magkakaibigan, pinagtaw kasi gaganda ng sapatos nila eh. Pinagtawanan yung bata na naglalakad ng walang shoes. May sumagot na isang matanda. Bago kayo tumawa, subukan nyo munang lumakad ng walang shoes. Then you will feel. Then you will understand. Bago kayo magsalita sa mga tao, subukan nyo munang maranasan yung naranasan nila. Tsaka ka magsalita. Empathy opens our eyes. Assumption blinds us. Binubulag tayo ng assumptions. Pero empathy, malasakit, pakikiramay, binubuksan ito yung mata natin para mas maging mabuting tao pa. Kaya sabi ng James 1:19, be quick to listen, slow to speak. Slow to be angry actually. Bago magalit, bago mainis, wag muna. Let me close in this. Everyone, sabihin nyo nga lahat. Lahat tayo, sabay tayo, lahat. Ano yung lahat? Come on, look at me. Everyone is fighting a battle you don't know nothing about. Meron tayong mga battle. So please, be kind always. Wala kayong idea sa mga battle ng buhay ng bawat isa. Kaya maging mabait na lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, araw-araw, sabay-sabay tayo, huwag na sa katabi mo, sa akin na lang, sabihin nyo sa akin. Sabihin nyo nga sa akin, PH, araw-araw, pipiliin kong maging mabait. Araw-araw, pipiliin ko yung katabi ko. Will you please remind yourself to be very slowly, to be very careful in judging people. Para hindi tayo napapahiya. Ngayon, kung merong kailangan silang pagdusahan sa buhay na ito, huwag sa iyo manggaling. Bayaan mong sa Panginoon. Kung meron silang kailangang panagutan sa buhay na ito, huwag sa inyo manggaling. Bayaan nyo kay Lord. Ang manggagaling sa iyo, unawa. Ang manggagaling sa iyo, love. Ang manggagaling sa iyo, trust, forgiveness. Pero yung mga judgment na yan, bayaan nyo kay God yan. Kay Lord yan. Amen? Para hindi tayo nag-judge sa isa't isa. Ngayon, kung may i-judgment kayo ng mga tao, gaya ng sinabi ko, please, judgment using Jesus' way. Gamitin nyo yung ano ni Jesus. Hindi natin makakaparehas ang isa't isa. Magkakaiba tayo ng pananaw, ng pagtanggap, at ng pamamaraan. Pero please, let us not allow those differences for us to judge other churches, other belief, other people. Huwag nating payagan yon. Dahil hindi sila ganitong mag-preach, hindi sila kakampi namin. Pwede ba? Huwag kayong magsasalita ng ganito ha. Kami lang ang ligtas. Huwag kang assuming na tayo lang ang ligtas. Ang mga taga-New Life, Tondo lang ang ligtas. Ano laki-laki ng langit? Dito, aalog-alog tayo doon. Baka pagka naghanapan tayo doon, nasa ba si Pastor Celso? Hindi ko alam, nasa kabilang galactic. Wala man na tayo mapagtanungan kasi kung tayo lang ang ligtas. Please, huwag tayo mag-assume. Mas mabait ang Diyos kaysa sa katabi mo. Huwag ka lang judger, hindi ka judge. Hallelujah. Tayo tayong lahat. Dito mo pasasalamatan ng Panginoon. Kung meron isang person, God, na hindi tayo ginudge, walang iba yun si Lord. Grabe. Sa totoo lang po, ka-judge na tayo.
Ako, ka-judge na ako. Kayo, ka-judge na kayo. Pero the Lord still rescuing, saving, loving, understanding, forgiving. Sana maging ganun din tayo sa isa't isa. Amen? Mapapa-worship ka na lang talaga kay God. Amen? Come on. For the promise. Lord, I'm so grateful. Lord, I'm so grateful. Thank you, Lord. You were with me every step, And I'll never will forget, and I Lord. never will forget. Sabay-sabay tayo. When When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. never let me go. You never let me go. Sabay-sabay. You have been so good to me. God, I can't believe. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, Lord. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend, Lord. What a friend you have been. So good to me. Oh, yes. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po. Kailanman, Ama. As of now, Lord, you continue loving us. Tuloy-tuloy mo kaming inuunawa. Tuloy-tuloy kaming iniintindi, Lord. Kung may mga corrections man na dinadaan mo sa buhay namin, Panginoon, you have always done it, Lord, out of love. Lord, kaya here we are today. Here we are today. Bigyan mo po kami ng klase ng pananaw na meron ka. Sorry po, Lord, minsan naging madali sa amin ang humusga. Minsan naging madali sa amin, Panginoon, na i-judge yung nararamdaman ng mga tao, yung mga ginagawa nila, without us knowing, Lord, minsan, too much na pala kami. Naging magbilis sa amin, Lord, to conclude. Naging mabilis sa amin, Ama. I-compare yung sarili namin sa iba, o i-compare sila sa amin. Sorry po, Lord, for that. That's why today, Lord, today we are asking for your grace na mag-overflow, Lord, sa heart namin para mas mahaba pa ang pasensya namin. Mas naging, Lord, mas malalim pa ang aming pong pag-unawa at mas naging malawak pa ang aming mga pananaw, Lord, sa buhay patungkol sa ibang tao. Today, Lord, right now, nagko-commit kami sa iyo na mas maging maingat pa this time when it comes to judging people. When it comes to judging what they believe, what their thoughts and opinion, maging maingat, Lord. At kung meron kaming kailangan i-judge or kailangan hatulan na, Panginoon, bigyan mo naman kami ng grabing grace, grabing wisdom, grabing understanding, Lord, para gawa namin ang tama, para ma-judge namin ang tama ang mga tao, Lord. And we have to do it. To be very careful, Lord, para hindi bumalik sa amin, Panginoon. Pagkailangan na rin kami na hatulan ng mga tao. Today, Lord, I pray that you continue to spread humility, goodness, Lord, to all New Life family, Lord. Today, I pray, Father God, help us, Lord, to be like you in the way you live. In the way you live, Lord.
Hindi perfect kami, na katulad mo. Hindi kami, Lord, kailanman magiging katulad mo pagdating sa pamumuhay, pananalita, pero at least mapalapit kami, Panginoon. Matutunan po namin magmahal ng magmahal. Matutunan po namin, Lord, na maging inclusive sa mga tao kaysa exclusive na kami lang. Help us, Lord, na mas maging accepting sa mga tao kaysa judging sa mga tao. Help us, Lord, na maging reachable sa mga tao, approachable sa mga tao. Maging negotiable din kami, Lord, hindi palagi na lang sarado ang isip. Give us a considerate heart. Magkaroon palagi ng konsiderasyon ng mga puso't isip na ito. I pray for all the people here right now. Thank you, Jesus. We love you. Thank you, Lord. You have been So good to me, God, I can't believe how you love me. what a friend you have What been. a friend you have been. So good. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have For the last time. been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sabi mo nga sa katabi mo, sa kabila, I will not judge you. Sa likod, sabi na sa likod mo, I will not judge you. Amen? Tingin kayo kay pastor. Kahit mukha siyang adik, huwag mo i-judge. Minsan alam nyo, kung sino pa yung mga mukhang adik-adik dyan, yung pa yung napakabait. Yung pa yung napakabait. Nasurpresa ako dyan. Kung sino pa yung kung ang pagtinignan mo, kala mo, kontrabida sa pelikula, yung pa yung napakabait. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi na talaga kita i-judge. Amen? God bless you! See you again next Sunday! Come on! Mag-invite kayo sa linggo! God bless you!